Magandang umaga po sa ating lahat. Sandali lang po. Hindi na po ako humingi at tuyo-tuyo ng aking lalamunan. Sensya po. Ako po ay nagagala. Tutuwa at tuwing ako ay tumatayo sa dapon ko ng ibos, ay lalo po akong nabibigyan ng lalong motivation. Una sa lahat, dahil patuloy na dinidinig ng Panginoon yung aking pong panalangin na tayo ay lumago sa dakong ito. At sa araw na ito nakita ko po, ilan na lang pong bahagi ng upuan dito ang bakante. So siguro po sa mga susunod ay patuloy at patuloy tayo lalago. At nakikita ko rin po ang mga kabataan ngayon, lumalaki, at mamaya po ako'y may konting announcement. Sa ngayon ako ay naatasan para sa sermon po at nais kong ibahagi sa inyo ang isang paksa na napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Kung paano ang pamumuhay na kung saan ay nakalulugod sa ating Panginoon. At mamaya tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay namumuhay ng tama, naaayon sa kalooban, kagustuhan ng ating Panginoon? Living a life that pleases God. Kaya po nirequest ko yung kantang 1 o 2. Ito po ay isa na kung saan ay nakakapag-uplift ng ating mga. Tatanungin ko po kayo kung ano ang inyong isang tanong lang po. Kayo po ba ay namumuhay sa paraan na kung saan ay kalugod-lugod sa ating Panginoon? Alam niyo naman sa panahon ito ngayon, ang ating mundo, ang ating sanlibutan, ang ating ginagalawan ay punong-puno ng tukso. Maingay, iba-ibang paniniwala, iba-ibang mga opinyon. Okay? At ang tao ay nawawala sa tunay na layunin kung paano dapat tayong mamuhay sa mundong ito. Ano ba dapat nating layunin lamang? Marami sa atin ay nabubuhay hindi sa paraan na kaloob, utos ng ating Panginoon. Ang buhay natin ay hindi para pasayahin yung kapwa nating tao. Ang ating unang-unang obligasyon at ang ating unang-unang layunin ay kung paano tayong magbibigay ng karangalan at kalwalhatian sa ating Panginoon. Ibig sabihin po, hinahayaan natin ang kalooban ng Diyos na siyang bumubog sa ating isip, sa ating mga gawa, sa ating mga plano, at higit sa lahat sa ating pamumuhay. Hinahayaan natin siya na siya ang mag-rule sa atin. Lalong-lalo ng higit yung sa ating mga pananampalataya. Kung kaya't ang bawat siya sa atin ay dapat magsumikap at magtiwala sa Espiritu Santo na dapat baguhin ang ating araw na gawain. Ito ay ang magiging panghabang buhay ng mga desisyon ng bawat isa sa atin kung paano tayo lalakad ng matuwid sa ating Panginoon. Basahin niyo po yung unang Tesalonia 4:1. Katapos-tapusan nga, mga kapatid, kayo'y aking pinamamanhid at inaaralan sa Panginoong Hesus na ayon sa tinanggap niyo sa amin na kung paano kayong dapat magsilakat at mga bigay lugod sa Diyos. Malinaw po na sinasabi dito. Nagbibigay po ako ng ilang mga karakter o ilang mga katangian na kung saan ay dapat na isabuhay o dapat na makita sa bawat isa sa atin.
upang lalo tayong tumatag sa ating pananampalataya. Kasi meron pong mga Kristiyano, mga mananamba, ngunit kulang ang lalim ng kanilang mga pananampalataya. Mayroon pong mga dumadalo sa ating mga panambahan, ngunit kulang ang kanilang kaalaman sa kahalagahan na kung saan ng kaligtasan. Apat po yung ating binigay na mga katangian ng isang character of a life that pleases our God. Una po, faith that trusts God. Makikita natin to sa Hebreo 11:6. Dito sinapakita yung pananampalatayang nagtitiwala sa plano ng ating Panginoon. Hindi sa plano ng bawat isa sa inyo, sa sarili ninyong kaalaman, sa sarili ninyong gustuhin. Dapat ang ating pananampalataya ay nagmumula lamang kung ano ang talagang plano ng Panginoon para sa atin. Love that reflects His heart. Pag-ibig na hindi makasarili. Pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa mga mahal sa buhay, pag-ibig sa ating kapitbahay, pag-ibig sa lahat. Yung pag-ibig na hindi makasarili. Obedience to His word, o yung tinatawag nating pagsunod kahit mahirap o hindi komportable.